Gamit yung mga desyertong buhangin. Ano kayang lasa neto? Trending na trending to sa TikTok na pati talaga ako yung nagulat dito. Gawin ko kaya to dito sa Pilipinas. Eh no? Grabe mukhang masarap. Wow! Grabe, ang galing naman nun mga kapudi. Totoo kaya yun. Meron palang ganong klaseng street food sa mga parteng Middle East, pati mga Saudi, pati mga Dubai, na ginagamit nila yung buhangin para makapagtimpla ng kape. So sakto dahil nga napanood ko yun, nakita ko nga yung ginamit nga nila na parang nilalagay nila sa buhangin ay ganito. Naalala ko na meron akong ganito nakuha dun sa box nga na nabili ko sa online. Pero di ko nasasabihin ko sa box yun kasi talaga sobrang nag-trending yung box na yun. Pero ito nga, naalala ko na meron nga akong ganitong klaseng lalagyanan nga. So ito daw ilalagay doon sa buhangin, tapos papaikot-ikutin mo doon, tapos makapagtimpla ka na ng kape. So gagawin natin yun at titignan natin kung totoo. So tara na! Ayan, so dahil nga doon sa napanood nga natin, agad-agad na nga akong bumili nga ng buhangin para magawa nga natin yung napanood natin. Ayan. Ayan, hindi ako makahanap ng buhangin yung katulad sa mga Dubai, mga desert na ganun. Ito lang ang nahanap ko. Ganitong buhangin, pang construction, pang paggawa ng bahay. Kasi ito yung meron sa ate, kaya ito talaga yung kinuha kong buhangin. So tara, ito yung tatry natin at titignan natin kung totoo. Ayan, so meron din ako binili ditong strainer. Kasi itong buhangin nga na to, may mga bato-bato yan na matitigas. So sasalain natin siya para makuha talaga natin yung pinong buhangin para doon tayo magtitimpla ng kape. So tara, salain natin itong buhangin nga na kinuha ko pa sa bahay ni ate ko. So ito na nga, sisimulan na nga natin ang pagsasala nga nitong buhangin na nakuha ko ba doon sa ginagawang bahay nga ng ate ko. Ayan, so meron tayo ditong strainer. So dito natin ilalagay nga yung buhangin na masasala nga natin at dito tayo magtitimpla ng kape at titignan natin kung totoo talaga yung napanood natin. Ayan, so kumuha tayo ng buhangin. So ito yung buhangin na nakuha nga natin doon sa ginagawang bahay ng ate ko. So sasalain na natin siya. So sumandok na tayo. Wala kasi ako mahanap na buhangin yung katulad doon sa parang dessert no, yung mga deserto na buhangin, talagang pinong-pino. Talagang ito lang yung nakita ko pero tatry natin kung totoo to. So magsala muna tayo. Parang magagawa ng bahay. Ayan, tapos sasalain natin siya. Kakaiba to. Ayan, so kailangan ganyan yung makuha natin. Hindi man katulad doon sa ibang bansa na talagang parang pang disyerto na buhangin. Talaga dapat pinong-pino. So ito na nga mga kapudi, ayun, so sa wakas nasala na nga natin yung mga buhangin nga na nakuha ko nga doon sa pinapagawang bahay nga ni ate. Ito na yung itsura niya. Ayan, kung may kita nyo, so pwede na natin gawin ngayon na panood nga natin sa TikTok na magtitimpla tayo ng kape gamit ng buhangin. So tara na. So ang next naman natin gagawin, pagkatapos nga natin masala nga itong buhangin, na ilalagay na natin siya siyempre sa apoy. So tara na, kumuha na tayo ng lutuan. So ito na yung buhangin, so ilalagay na natin siya dito sa ating lutuan. Tapos i-open na natin yung apoy para uminit na yung buhangin. Tapos hintayin na lang natin na uminit nga itong pinakabuhangin na to, tsaka na tayo magtitimpla ng kape. Di ba ako pala yung kauna-unahan dito sa Pilipinas ang gagawa nga na itong trending nga na to. Pero hindi sa buhangin sa disyerto buhangin sa construction. Ayan. So hintayin lang natin tong uminit. Kape kayo dyan, kape! Nagawa sa buhangin. At ito na nga, para nga mas mabilis nga na uminit nga itong buhangin nga na pagtitimplahan nga natin ng kape. Talagang hinahalo-halo ko na nga siya para nga lahat ng buhangin ay uminit. So ito na nga mga kapudi, ayan, so sa wakas nga, ayan, napainit na nga rin natin itong buhangin. Ayan, so hindi na siya pwede hawakan. Ayan, so meron na rin tayo dito mga kape na binili. Ito yung Coffee ko stick, ayan, napakatapang neto. Kasi yung mga taga-ibang bansa siguro mahilig sa mga ganyan katapang na kape. Meron tayo dito Coffee Mate. Tapos meron din akong biniling gatas. Wait lang. Ayan, so ito na nga yung gatas. Bumili tayo ng gatas para talaga mas masarap ngayon maging kape. So tara na, magtitimpla na tayong kape. Gamit ng buhangin. Ang init. So ito na nga, ayan. So tara na nga, magtimpla na nga tayo ng kape. Gamit nga itong lalagyanan na ito. Nakatulad doon sa napanood nga natin. So una natin gagawin ay ilalagay natin to dito. Ayan, sa gitna natin siya ilalagay. Tapos, yan, pwede na tayo maglagay dyan ng mga pangkape. So meron tayo ditong Coffee ko stick. Coffee ko stick pa tawag dito, di ko alam. Basta stick na kape, ito yung matapang na kape. So, kuha tayo dito ng isa. Tapos, lagay natin dito. Ayan, so maglagay na tayo dyan. Tapos, maglagay tayo ng Coffee Mate para tumamis-tamis. Ayan. So, ito na yung nalalagay natin. Tapos, ang pinaka magiging tubig niyan, gatas. Ayan, and then, lalagay na natin siya. Ayan. Di talaga ako mahilig sa kape pero try natin itong kape gawa sa buhangin. Pagkatapos natin maganyan, imimix lang natin yung pinakaloob para maghalo-halo siya. So natin yan. And then, tabunan natin ng buhangin itong pinakagilid.
Ito na, dahan-dahan lang tayo. Baka kasing buhangin mapunta sa kape. So, kailangan dahan-dahan lang tayo. Ayan, tapos, haluluin. Ayan. Ayan. So, tsatsagay lang natin siyang haluin para talaga matimpla tong kape. Ano ba yan? Hindi man lang kumukulo katulad ng sa napanood natin. Yung napanood kasi natin, pagkalagay pa lang nila ng ganito nila, talagang kumulo na agad. Pero ito, hindi talaga siya kumukulo. Pero try pa rin natin, halu-haluin natin. Tignan nga natin kung umiinit yung nasa loob. Oo nga, umiinit nga. Umiinit nga siya, so ibig sabihin, kukulo talaga to. So kailangan lang natin siyang tiyagain. At ito na nga, patuloy ko nga iniikot nga itong lagayan nga na meron na nga kape para nga kumulo nga katulad na napanood natin. Kaso hindi talaga siya kumukulo. Di ko nga alam kung sa buhangin ba ang diferensya nun, pero talagang sobrang init na nga nitong buhangin na hindi na nga talaga siya pwede kapitan, pero hindi pa rin talaga siya kumukulo. Tagal naman na itong kumulo. Pero yung pinakakape, mainit na siya. Oh, mainit na sobra kasi hindi siya kumukulo yung katulad na napanood natin. At maya-maya nga sa paghahalo ko talagang umuusok na nga siya sa sobrang init pero talagang hindi siya kumukulo. Kaya naman nagdesisyon na nga ako na tigilan na to para nga matikman ko na yung kape. So ito na nga mga kapudi, so may higit isang oras o magdadalawang oras na nga kami dito pero ito hindi pa nga rin siya kumukulo pero umuusok na nga siya, so ibig sabihin nga mainit na yung kape. So ito yung itsura niya, so tara sasalin na natin siya dito sa ating baso. So ito na yung 1, 2, 3, salin na natin siya. Ayun. Di ba ang init? Umuusok yung baso. So, ibig sabihin, mainit talaga yung kape. Amazing! Ang init pala. Ang init. So, ito na, titikman na nga natin itong kape na ating tinimpla gamit nga itong buhangin. So, titignan natin kung pinagkaiba ng lasa niya kung sa buhangin natin siya itinimpla. So, ito na yung 1. Sobrang init na yung baso. Nakakapaso na yung baso. Talagang napainit niya talaga yung kape. So, tikman na natin to. Titignan natin kung anong lasa. 1, 2, 3. Init. Ang sarap. Kasi parang may parang may crushed graham sa loob. Buhangin pala. Ang creamy, sarap. Ang sarap. Amazing! Siguro kung magtitimpla ako ng ganitong kape, hindi na ako magtitimpla gamit itong buhangin na to. Kasi ang hirap magpakulo, talagang ubos yung gas. Ubos na yung butane namin, o tsaka lang tayo nakapagpainit o nakapagpatimpla ng kape. Ay, buti at least na-try natin yung nakita natin na yun. Hindi na natin kailangan pumunta ng ibang bansa para lang matry ko yun kasi nagawa ko na siya dito sa Pilipinas. At ang sarap na nagawa niya. Sarap. Kayo kung malakas yung trip nyo, try nyo na rin itong nakita ko at napanood ko sa TikTok. Bye!